Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Senator Rodante Marcoleta, absuelto sa election offense kaugnay ng SOSE, 3 donor, pinakakasuhan. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bullas. Inabsuelto ng Commission on Elections si Senator Rodante Marcoleta sa umano'y election offense nito, kaugnay ng tinanggap nitong donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang sa pagkasenador. Sa panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia kung bakit walang nagawang election offense ang senador noong nakatanggap siya ng aabot sa 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual pero hindi idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dahil ito sa umiiral na Peñera Doctrine na nagsasabing hindi pagganap na kandidato ang isang individual hanggat hindi nag-uumpisa ang campaign period. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Natatandaan niyo po, Katunying ka Jerry, meron po tayong tinatawag na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus COMELEC na nagsasabi na ang isang nag-file ng kandidatura sa isang automated election ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng kampanyahan. 70 araw yan. Opo, 70 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan, hindi pa applicable sa kanya ang election law kahit na siya ay nag-file na ng candidacy. Bagamat nakasaad din sa Section 109 ng Omnibus Election Code na nabuo noong 1985 na dapat puna ng lahat ng detalyeng hinihingi ng SOSE at kung hindi susunod ay maaaring maharap sa kasong kriminal, napawalang bisa ito sa pamamagitan ng Synchronized National and Elections Act. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan sa dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. Nilino naman ni Garcia na bagamat absuelto rito ang isang kandidato, hindi naman ligtas sa mga donor kung hindi rin sila magsusumite sa COMELEC ng Report of Contributions dahil hindi sila sakop ng nasabing batas. Dahil dito, inirekomenda naman ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC na magsampa ng election complaint laban sa mga donor ni Marcoleta na sina Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Samantala, binatikos naman ito ni Contradaya Convener Danilo Araw dahil maaari na umanong mamanipula ang SOSE at kailangan lamang umanong mag-donate ng mga donor sa mga kandidato nila bago magsimula ang campaign period. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good news. 50% diskwento sa pasahe sa MRT3 at LRT2, ipapatupad simula sa Lunes. Asahan sa susunod na linggo ang mas murang pamasahe sa ilang tren sa Metro Manila. Simula kasi sa Lunes, March 23, makakatanggap ng 50% diskwento ang mga pasahero sa Metro Rail Transit 3 at Light Rail Transit 2. Ang hakbang ay sa gitna ng pagsipa ng mga presyo ng langis at iba pang bilihin, dahil sa epekto ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Transportation, mananatiling epektibo ang 50 diskwentong natatanggap ng mga senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante na gumagamit ng beep cards, habang ang mga regular na pasahero na gumagamit ng beep cards ay automatikong makakatanggap ng 50% diskwento o kalahati ng kanilang pasahe. Ang mga wala namang beep cards ay maaaring bumili ng single journey tickets, na mabibigyan din ng parehong diskwento. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.